Good day, ma'am. I am Jade Aikehada, base Scream 2, Block 1. And now I will do the recap discussion about the final coverage. The first topic that I will discuss is the execution and service of penalties. The first is the word penalty. When we talk about penalty is amyon ang paghatol sa tao na ikasa or kalabag sa balaod. And there are different judicial conditions of penalty. May 7 ka buok. Sa number 1, must be productive of suffering without affecting the integrity of the human personality. When we talk about that is pwede prisohon ka siya, mag-sacrifice ka, pero bawal ka abusohon. Amayon sa pasabot sa number 1. Prisohon ka pero di ka yung cruel balitaw, di law palabian, di ka kulatahon. Amayon. Sa number 2, must be commensurate to the offense. Different crimes must be punished with different penalties. Sa number 2, ang pagpasabot ini is kung nangawat ka ng piso, dili dapat kamatyon ang silot. Kung murder isab, dili pod pwede multara. Dapat timbang an sa og ang silot. Mayon sa number 2. Number 3, must be personal. No one should be punished for the crime of another. Sa number 3, ang pasabot ini, kung ikaw dani ka sa ikaw da saban prisuhon, wala gid lain. Amayon pasabot sa number 3. Dili ka pwede magkuha ng lain para ipriso or ano ba. Dapat ikaw rigid kay ikaw say ka sa. Sa number 4, must be legal. It is the consequence of a judgment according to the law. Ang pasabot ini, dili pwede nga si kapitan, example ini, dili pwede ang kapitan or mayor amoy magbuot na prison kaw. Kundi mag-agi gayud ini siya sa korte balitaw ngadto kaw hatulan gayud mismo ang final judgment ngadto magusay. Sa number 5, must be certain. No one may escape its effects. Ang pasabot ini is kung nahukman na kaw, dapat gayud na mag silbi sa imo sa silot. Dili pwede nga pasagdan da kaw lamang kay dato ka or kaila ka sa politiko. May ang pasabot. Number 6, must be equal for all. Ang pasabot ini is biskan pobre ka o dato, ordinaryo ka na tao or sikat ba ka, dapat parehas daan balaod. Waray labaw o waray gipili. Amo gid yan siya dapat must equal da. Number 7, must be correctional. Number 7, must be correctional. Ang pasabot ini is ang priso dili dalang para sa kastiguhon ka. Tumong ani magbag-o kaw dapat, dili yon makakaton kaw dapat og dili na mobalik sa paghimo ng krimen. Amo yung pasabot sa number 7. Klaro. Next is juries justifying penalty. May 5 ka buok ka juries. Sa number 1 is the prevention to suppress danger to the state. Ang pasabot ini is prison ang mga kriminal para dili na sila makadaot sa gobyerno o sa mga tao. Para di na makasamok-samok bitaw sa example sa mga kalsada balitaw, di na sila makakilabot pa ng lain tao. Sa number 2, self-defense. To protect the society from the threat and wrong inflicted by the criminal. Ang pasabot ini is ang gobyerno manalipod siya sa mga inosente. Person ang mga kriminal para dili na makapanakit ng mga tao o makabiktima ng lain. Amayan pasabot sa number 2. Sa number 3, reformation. To correct and reform the offender. From the word reform, utrohon an isa ka kriminal para di na
siya mapalayo na siya sa pagbuhat ng mga dautan. Number 4, exemplarity, to serve as an example to deters other from committing crimes. Sa number 4 is amayon mahimo siya ng example na balitaw para mahadlok ng ibang tao na mubuhat pa ng krimen or uno ba. Kay tungod yadton isa ka tao yakita na bitaw nila na ambay ini pag muhimo ka ng isa ka butang balitaw mapriso ka or uno ba yon magbuhat ka ng dautan mapriso ka gayud. Amayon mahadlok na ng ibang tao kay ano say example kibali na ya priso na yakita nila realize nila na di na gid mabuhat ng dautan kay tungod ini. Number 5, justice, for retributive justice, a vindication of absolute right and moral law violated by the criminal. Sa number 5 is ang pasabot ini is kinanglan mabalik ang hustisya kay di gilapas nimo ang balaod ug moralidad. Tawag ani is retributive justice. Balos nga makatarungon. Dapat fair siya, fair. Next is the purpose of penalty under the RPC. When we talk about RPC is revised penal code. Sa number 1, retribution or expiation. The penalty is commensurate with the gravity of the offense. It permits society to exact proportionate revenge and the offender to atone for his wrongs. Ang pasabot ini is dapat timbang ang silot sa krimen, ang katinilangman o maningil o makatarungan nga balos o ang krimen mo bayad sa iyang saa. Example ini hadyon yakapatay kaw kuan sa imo reclusion perpetua, dili na pwede na amulta na lang ang kuan nimo. Sa number 2, correction or reformation, as shown by the rules which regulate the execution of the penalties consisting in deprivation of liberty. Ang pasabot ini is yon makita ni sa mga balaod sa prisuhan. Maoy yaoy bitaw parol, probation o good conduct time allowance. Ang prison di lang silot para pod sila magbago ang isa ka tao para baguhon. Number 3, social defense, shown by its inflexible severity to recidivist and habitual delinquents. Ang pasabot ini is gahi ang balaod sa mga magbalik-balik og kasagaran na krimen. Recidivist og habitual delinquent mas bugat ang silot para dili na sila makadaot pa og gidepensahan ang isa ka society. Next, I will discuss the Article 39 subsidiary penalty. When we talk about subsidiary penalty is kung mapriso ka o gipamulta ka dayon pero waray may kabayad na kwarta or kabtangan, dili ka basta-basta gidayon buhian nila. Prisuhon ka nila puli sa multa. Mao ang niyang pasabot ng subsidiary imprisonment. Among tawag yaon. May upat ka rules, subject to rules. Sa number 1, if the principal penalty imposed be prison, correctional, or arresto and fine. And then he shall remain under confinement. Magpabilin siya na prison hangtod di niya mabayaran ang multa na gihatag sa iya. Pero ang idugang na
imprisonment dili mo lapas da sa 1/3 sa sentensya. Pinakataas na ini is 1 ka tuig bisan dako pa imumulta. Walay katunga nga adlaw, bug-os nga adlaw ra ang ihap. Example ini is 6 months nga prison ka plus 8,000 na multa. Kung dili ka kabayad, an 8,000 i-divide sa 8, then an equal ini is 1,000 ka adlaw unta. Pero may 1/3 sa 6 months da. Amiyon mo kuan na 2 months da an kuan. Ang idugang sa pagkapriso nimo. Dili pwede na mo abot siya nan is katuig. Sa number 2, when the principal penalty imposed be only a fine. Ang pasabot ini kung multa daan silot sa imo, kung ang grave or less grave felony, ang pinaka-max ini is 6 unom ra ka buwan ra ang prisuhon. Kung light felony isab, ang pinaka-max is 15 ka adlaw ra. An example ini is yon multa nan 4,000 sa slightly physical injuries. Amiyon light felony. 4,000 pesos i-divide siya sa 8 equals 500 ka adlaw. Unta pero 15 days da sa kaadlaw ra ang light felony naman. Amiyon pasabot. Sa number 3, when the principal imposed is higher than correctional, no subsidiary imprisonment shall be imposed upon the culprit. Ang pasabot ini is kung mas taas pa ang prison correctional ang silot. Example ini is prison mayor, reclusion temporal, reclusion perpetua. Waray subsidiary imprisonment. Biskan di ka kabayad sa multa, dili na madugangan imong prisohon kay taas kaayo ang silot nimo. Example ini is yon board exam trap, reclusion perpetua plus 1 million na multa. Kung dili kabayad ka, walay dugang na prison sa imo. Sa number 4, the subsidiary personal liability which the convict may have suffered by reason of his insolvency shall not relieve him from the fine in case his financial circumstances should improve as amended by RA 5465 April 21, 1969. Ang pasabot ini is dili ka luwas sa multa bisan nakaservisyo na ka. Nakaserve na ka sa subsidiary prison pero utang gyapon nimo ang multa. Kung maayo na imong kahimtang pohon o mudato ka, silinglon ka dayon gyapon sa gobyerno. Dili na yon siya mawara. Amo na gid yan siya. Sukton ka gyapon. Now, next is the topic threefold rule. When we talk about threefold rule is para ini sa mga tao nga dagan og kaso nga naipildi. Gisintensyahan sila og kapila sila mapriso. Giprisuhan nila. Pero dili ini pwede na magtapok tanan og sobra sa katawhanon. Amiyon pasabot sa threefold rule o Article 70 sa RPH. May tulo ka book ini siya na kuananan. Sa number 1 is the maximum duration of the convict's sentence not more than 3 times the most severe penalty imposed. Pasabot ini is maximum duration niya dili na mulapas sa tulo ka pilo sa pinakabugat nga silot. Pasabot, itan-aw tanan nimo ang sentensya asa ang pinakabugat. Og i-times sa katulo, mao na ang pinakadugay nimo na mapisuhan. Example ini is napriso siya og 5 ka tuig o 5 ka kaso
sa pinaka kuan is 6 years sa ikaduha, 8 years sa ikatulo, 4 years, ikaupat, 2 years, sa ikalima, 3 years. Sa ilalima, ang pinakabugat is sa ikaduha na kuan, na kaso sa iya na kakuanan. Ang pinakabugat is 8 years. So, ang total nan ini is 23 years. Pero, kay tulo sa ka-fold rule, 3-fold rule, 8 years ang nato ibutang is kung ano ang pinakabugat. 8 years times 3 equals 24 years max. So, okay ra. Kay 23 kaysa sa 24. Pero kung total nimo is 30 years, 24 years ra gihapon imong serbisyo. Sa number 2, maximum duration shall not exceed 40 years. Pasabot ini is dili mula pa sa 40 ka tuig. Sabot bisan pila pa ka times katulo ang imong pinakabugat nga silot, kutob na gihapon ang kuan sa iya is 40 years dagayod siya. Example ini is pinakabugat nimo na kaso kay 20 years. 20 years times 3 is equals 60 years. Pero sa nganan laong ko kay na sa ininakuan is 40 ka tuig dagayod gihapon. Ang pinakadugay ra kay ang may siling na balaod. Ang may gid ang siling na balaod 40 years da. Next is number 3. The last is the subsidiary imprisonment. They shall be included in computing for the maximum duration. Pasabot ini is dili apil ang paghihap sa maximum. Sabot kung naa kay dugang prisuhan kay dili kabayad og multa, sa Article 39 dili na siya apil sa 3-fold rule o sa 40 years limit. Bulag na siya nga ihap. Buwag na siya, di na siya kuan apil. Next, indeterminate sentence law. RA 4013 as amended. The indeterminate sentence is composed of pasabot ini is kini ang balaod nga naghatag og paglaom sa convicted nga magbag-o. Dili fix ang nimo prisuhan na kay range siya. Sa number 1 is the maximum taken from the penalty imposable under the penal code considering attendant circumstances. Pasabot is i-base sa revised penal code depende kung naa by aggravating o mitigating circumstances. Example ini is ang pagsilot sa homicide kay reclusion temporal. Kung naay mitigating, pwede ibutang ang sa minimum period sa reclusion temporal. Sa number 2, a minimum taken from the penalty next lower to that fixed in the code. Pasabot ini is pasabot kuhaon sa silot nga usa ka grado nga ubos. Pasabot kung ang maximum nimo nga kay reclusion temporal, ang minimum nimo kay kuhaon sa sunod na ubos nga silot, which is prison mayor. Example ini is sa tinuod is gisintensyahan ka og 4 ka tuig, 2 months of prison correctional as minimum, to 8 years 1 day of prison mayor as maximum. Pag abot nimo sa minimum 4 years and 2 months, pwede na ka mag-apply og parole. Kung ma-approve, makagawas na ka pero under supervision. Binantayan pa ka gyapon, kuan pa ka. May mga time gyapon na visit ka gyapon ngadto. Next is kung dili binutan
Kung dili ka magbinutan sa parol, ibalik ka sa prisuhan hantod sa maximum 8 years and 1 day. Tumong ini kay para magtarong ang priso og magbag-o na siya. Kay gusto siya na makagawas og sayo para po dili maghuot sa prisuhan. Dili na bitaw siya niyan amudan isa nga dis bantayan ka kung magtarong ba ka or kuan. Pag magtadong ka is umuubos-ubos balita mo lesin animo sa balitaw animo sentensya. Pero kung kuan ka mag binugoy-bugoy is mo kabat kid siya ng 8 years and 1 day pa ka sa prisuhan sa ako example. Whatever may the number and nature of the aggravating circumstances, the court shall not impose a greater penalty than that prescribed by law in its maximum period. Pasabot ini bisan pila pa ka aggravating dili pwede molapas sa maximum sa balaod. Sabot kung ang silot kay prison mayor in its period 10 years 1 day to 12 years. Kotobra gayud na sa 12 years. Bisan 10 years pa paka-aggravating, dili na mahimong reclusion temporal. Next is, within the limits of each period, the court shall determine the extent of the penalty according to the number and nature of the aggravating and mitigating circumstances and the greater and lesser extent of the evil produced by the crime. Pasabot ini is yaon ang korte magbuot sulod sa period base sa aggravating ug mitigating. Kung prison mayor minimum ang silot 6 years and 1 day to 8 years. Ang judge magdesisyon siya kung 6 years or 1 day, 7 years o 8 years. Depende kung bugat o gaan ang sala. Kung naapay by mitabang o nibugat pa ang circumstansya, amayon siya pasabot. Next topic that I will discuss is Article 64, Rules of the Application of Penalties, which contains 3 periods. Nga di sa ini na article is para ni sa mga silot nga naay minimum, medium ug maximum period. Example is the prison mayor equals 6 years 1 day to 12 years. Minimum is 6 years 1 day to 8 years. Medium 8 years 1 day to 10 years. Maximum is 10 years and 1 day to 12 years. Unsaon ini siya pag-apply? In any case in which the penalty prescribed by the law contain 3 periods, whether it's a single division penalty or composed of 3 different penalties, each one of which is a period in accordance with the provision of Articles 76 and 77. The court shall be observed for the application of the penalty the following rules, according to the whether there are or are not mitigating or aggravating circumstances. May tulo. And sa letter A is when there are neither aggravating nor mitigating circumstances, they shall impose the penalty prescribed by law in its medium period. Sabot ini is walay aggravating, walay mitigating. Ang silot is medium period. Pasabot ini kung pataas ra walay pabor o bugat tunga ra ang ihatag. Example is homicide, reclusion temporal, medium period, 14 years, 8 months, 1 day to 17 years
and 4 months. Amo yung pasabot sa letter A. Sa letter B is when only a mitigating circumstances is present in the commission of the act, they shall impose the penalty in its minimum period. Pasabot ini is naaray mitigating, walay aggravating. Ang silot is minimum period. Pasabot ini kung naay kung kaluoy nga circumstansya, gaan-gaan ang silot. Example ini yaon surrender na dahil siya. Ang mitigating siya. So reclusion per temporal in minimum 12 years and 1 day to 14 years and 8 months. Amiyon siyan apas bitan niya na surrender dahil siya. Amin pasabot sa letter B. C. A. When an aggravating circumstance is present in the commission of an act, they shall impose the penalty in a maximum medium. B. When both mitigating and aggravating circumstances are present, the court shall reasonably offset those of one class against the other according to their relative weight. And letter C is when there are 2 or more mitigating circumstances and no aggravating circumstances are present, the court shall impose the penalty next lower to the prescribed by law. Second is in the period that is made them applicable according to the number and nature of such circumstances. Pasabot ini is naaray aggravating circumstances siya. Sa when aggravating circumstances sa letter A, sa another letter A. Pasabot ini is naay aggravating pero walay mitigating. Maximum period. Pasabot kung bugat ang sala, todo gid niya silot. Example, treachery. Aggravating siya, so reclusion temporal in maximum 17 years and 4 months and 1 day to 20 years gid siya. And sa letter B sunod is napay mitigating og aggravating both siya yaon. Ang silot is offset sa court, i-offset sa court. Pasabot timbangon sa judge balitaw ang kung mas bugat ang aggravating padung sa maximum. Kung mas dagan ang mitigating padung sa maximum, depende sa timbang. Duha o labaw sa mitigating, walay aggravating. Isa ka grado nga ubos sa period nga pilion sa korte. Pasabot, jackpot ni para sa akusado. Mababa jud ang isa ka grado og selot. Example, ang selot is kay reclusion temporal. Kung duha ka mitigating, mahimo na lang prison mayor. Tapos ang korte pamupili kung minimum, medium or maximum siya. Muni pasabot nga di. Different system of penalty relative to the execution of 2 or more penalties imposed the same accused. May tulo. Number 1 is the material accumulation system. Ang pasabot ini sa kuan is i-add tanan nimo ang sentensya. Bisan pa moabot pa nan 100 ka tuig, dili ni siya makatawhon. Example, 10 ka kaso tag 10 ka tuig. So equals 100 years tanan. Serbisyo jud nimo. Dili ni mao ang gamit sa Pilipinas. Dili ni siya nga di sa Philippines na pagkuan. Number 2, judicial accumulation system. Pasabot ini is mao ni ang gisunod sa Pilipinas ang Article 70 na ay duha ka siling. Sa pinakauna, dili mo lapas sa 3 ka pilo sa pinakabugat nga silot. Sa ikaduha, dili mo lapas isab sa 40 years ka tuig. An example ini is
Example, 10 years kakaso, tag 10 years siya kibali na. 10 years kakaso, tag 10 years siya. Equals 100 years. Unta. Pero pinakabugat kay 10 years. 10 times 3 equals 30 years. So 30 years ra imo serbisyo, dili 100 years. Kung pinakabugat kay 20 years, 20 times 3 equals 60. Pero 40 years ra gayud kay maumay ang pinakamax. Sa number 3, absorption system. The lesser penalties are absorbed by the grieving penalties. Next, I will discuss is the person's criminal liable. Sa number 1 is may tulo siya ka kuan. Number 1 is principal. Amoy na bida sa krimen. Pasabot, siya ang punuan nga sala, siya ang nihimo, nagbuwat, o kung wala siya, dili mahitabo ang krimen. Siya isab ang pinakabugat na silot. May tulo ka klase ni siya. Sa pinakauna is the principal by direct participation. Kinsa ni siya mismo ang nihimo sa krimen gamit ang iyang kaugalingong kamot. Next is the principal by induction o inducement. Siya ang utok nga uto o pugos sa lain nga mohimo og krimen. Dili siya ang nihimo, pero siya ang rason ng paghimo ito ng krimen. And next is the principal by indispensable cooperation. Nitabang siya ang nitabang, og kung wala iyang tabang, dili mahitabo ang krimen. Siya isa sab siya sa importante kaayo ang iya role, kay siya saan mitabang. And next in person's criminal liable is the accomplice. Ang pasabot ini is nitabang siya sa wala pa o samtang gihimo ang krimen, pero dili importante iyang tabang. Mahimo gyapon ang krimen bisan wala siya. Mas gaan aniya silot kaysa principal. Ang principal is bugat siya ang rason kibali aniya tabang amoy rason sa paghimo ng krimen. Kibali sa principal dili mabuhat ang krimen kung wala aniya tabang. Nga di sab sa compliance is biskan waray aniya tabang mo mahitabo gyapon ang krimen. Unsaon paghimuan kuan? Sa number 1 is kabalo siya sa plano og unhon siya. Sa ikaduha, nitabang siya, nagbantay, nagatagamit og gatshir. Sa ikatulo is dili indispensable aniya tabang. Example ini is nakasabot si Carlo og Pedro nga mangawat sa tindahan. Si Carlo ang nagbantay sa gawas para mo signal kung naay pulis. Si Pedro ang nisulod og nangawat og kwarta. Si Carlo ang accomplice kay nagbantay ra siya. Mahimo man gyapon ang pagpangawat si Pedro bisan walay nagbantay. Pero mas sayon tungod ka Carlo. Si Pedro ang principal by direct participation. And last is the accessory. The accessory is amyon ang wala gayud siya labot sa plano o paghimo. Mitabang lang siya sa pagkatapos na nahitabo ang krimen. Mas gaan pa gayud ang iyang silot o luwas siya kung light felony ra. Amoy nang pinakagaan na silot sa ila tulo sa principal, accomplice o accessory. Amoy nang pinakagaan ang accessory. May tulo ka pamaagi sa paghimo ng kuan. Sa number 1 is nakabenepisyo sa krimen. Sa ikaduha,
nitago o niguba og ebidensya. And sa katulo, nitabang sa krimen nga moikyas. Amo dito ansa nga di sa personal criminal liability. And last topic that I will discuss is the extinction of criminal liability. Ang pasabot nga di is yaon buratanan animo sala og silot. Murag wala na kay sala na nahimo. Mawala ang prisuhan, multa og tanan epekto sa conviction. May 7 ka pamaagi ni siya. Sa pinakauna is by the death of the convict as the personal penalties. Ang pasabot ini is kung kanos ang mawala depende kung personal o kwarta nga silot. Sa personal penalties is prisuhan, death penalty, mawala dayon ang pagmatay sa convict. Dili na pwede prisuhon ang patay. Sa pecuniary penalties, multa, danyos, mawala lang kung namatay siya. Wala pa ang final judgment. Kung final na ang desisyon, ang multa kay utang na sa kabtangan. Paninglon gyapon sa gobyerno sa iyang balay. Kuhaon gyapon magkuha gyapon sa kuhan. Sa ikaduha is by service of the sentence. Ang pasabot ini is nahuman na nimo ang og service ang imong pisuhan o nabayaran ang multa, human na kaso wala na kay liability. Wala na siya, quits na. Number 3, by amnesty, which completely extinguishes the penalty and all its effects. Pasabot nga di is general nga pasaylo gikan sa gobyerno para sa usa ka klase sa krimen kasagaran political offenses. Tanan ni salmot pasayloon bura tanan siya silot o epekto murag dili gayud na hitabo. Amon pasabot sa number 3. Sa number 4, by absolute pardon. Ang pasabot nga di is pasaylo gikan sa presidente para sa isa ka tawo ra. Walay kondisyon, mabalik na tanan ang civil rights. Pwede na ka makabotar, nakakupot og pwesto. Dili na mapil ang bayad sa danyo sa biktima. Ang prisuhan ra ang matanggal. Sa number 5 is the by perception of the crime. Pasabot nga di is nadugay kaayo ang file og kaso na expire na. Dili na pwede siya kasuhan. Amoy yon siya sa number 5. Number 6, by perception of the penalty. Pasabot, nahukman na ka, dili ni ikyas ka og nadugay kaayo ka wala na dakpi. So, na-expire na ang silot. Dili na pwede ka prisuhon. Amoy yon siya sa number 6. And last is the by the marriage of the offended woman as provided in Article 344 of this code. Sa pasabot nga di is para lang ni sa krimen nga seduction, abduction, acts of lasciviousness o rape kung sa una pa. Kung pakaslan sa offender ang biktima, mawala ang liability, iyang criminal liability. Dili na siya applicable sa rape karon tungod sa RA 8353. Pero sa uban crimes, pwede pa siya. And that's all for my recap discussion. Thank you.